masyado siyang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, yan yung problema, no? Na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam, kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Pag naramdaman ko yan, na proproteksyonan niya si Martin Romualdez, or kahit yung isosoften yung tama, maghihiwalay na kami politically. Disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. So dapat mapatunayan niya na talagang iimbestigahan ko si Martin at kung anong kasalanan niya, papanagutan niya. Tatanungin mo ako kung totoo o hindi yung mga sinasabi ni Saldi. May totoo, merong hindi. Ikaw ba, may papagawa sa yung mali? Papayag ka na wala kang parte? Naniniwala ako na tinatakot siya ni Martin Romualdez na umuwi. Diba? Bakit national security issue? Yes, for me. Bakit? Paano? Diba, nagkakagulo-gulo, ang daming rally, may pwedeng manggulo sa rally. So you admit that the level of protests has reached a point where you actually think that our national security is already being threatened? Okay, whether I believe it or not, I just want Saldi home back. And they have to find a way to say that it's a national security issue. What is the worst case scenario? Welcome again to Usapang Real with Luchi. At magiging seryoso at masalimuot ang usapan ngayon dahil alam niyo naman, pinag-uusapan si Zaldico at yung three-part revelation niya kung saan direktang idinawit niya ang Pangulong Marcos pati na si Speaker Martin Romualdez. Pero syempre, una nang pinagtanggol ang presidente ni Congressman Toby Chanco with a very, very interesting narrative on their meeting in regard to quote-unquote projects of the President. So siya ngayon ang guest natin ngayon, si Congressman Toby. Sir, thank you for being here. Himayin nga natin, no? Una, yung kinikwento mo na Sunday meeting ninyo. Ang kwento mo, galit ang Pangulo. Sabi mo, hindi man direct quote, but something to the effect na kinukuha nyo lahat ng flagship projects ko. At sabi mo, 3 taon na ako na wala pa akong naipapakita. You know, those words are very telling. Kasi sa akin, it actually portrays a president who seems to be not in control of the budget which comes from him. So either medyo mahina si presidente or walang alam si presidente or baka naman sabit din siya at talagang nagagalit dahil wala siyang para sa sarili niya. Which one is it? Okay. Number 1, I will make it clear. Hindi ko dinidepensa si Presidente BBM. Ang ninarrate ko lang ay yung totoong nangyari. So, hindi yung depensa, yan ay totoong nangyari. Okay, number 1 yon. Number 2, yung tinatanong mo, alin ba talaga? I think, ang naging problema is in the first 2 years, in the 2023 and 2024 budget, masyado siyang tiwala sa kay Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, yan yung problema, no? Ngayon, that's why sinasabi ko, yung 2023 at 2024 budget, sa tingin ko ha, but wala akong ebidensya kasi wala akong kopya na records ng insertion, sa tingin ko, mas madami yung insertions noong 2023 at 2024
Kasi hindi pa sila napapagalitan noon. At may parang blanket authority siya noon. May full trust and confidence nung panahon na yon. Okay? Ngayon, nung pinagalitan siya noon, yun yung period ng BICAM eh. Okay? Kaya siya kinausap noon is para ayusin doon sa BICAM yung mga tinanggal na flagship projects. Pero ang nangyari, nakita noong January na hindi pa rin binalik despite the promise. Kaya 'di ba anong ginawa namin? Tinanggal namin si Saldico noong January. So ganun yung buong sequence no. Now, ito Lucci. I will not defend the president and I cannot defend him because kahit anong sabihin ko, walang ibig sabihin. Ang pinakamahalaga ngayon is dapat hindi niya proteksyonan si Martin Romualdez. No? Dapat maintindihan natin kung paano mag-isip yung tao. Paano? Okay. Ang isip ng tao, because pinsan niya yan, ang natural na isip natin lahat, is alam mo yan. Niya yan. Alam mo yan. Of course. Okay? Di ba? Admitted. Common sense. Common sense. Natural na isip ng tao yan. So siya ay nalalagay sa sitwasyon ngayon na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam at kailangan niyang patunayan more than hindi niya alam because hindi niya alam is not enough. Kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Kailangan yan. At ako, sinasabi ko sa inyo, Lucci, pag na-feel ko na proproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghihiwalay na kami politically. Hindi mo pa nararamdaman yan? Ha? Hindi mo pa nararamdaman Hindi kasi naiintindihan ko intindi ko yung decision process niya eh. Ano yun eh, parang ano ba yun? Parang sigurista kung yung very deliberate sigurista. Pag naramdaman ko yan, na pro-protectionan niya or si Martin Romualdez, or kahit yung isosoften yung tama, di ba? Yung hindi full effect of the law, maghihiwalay na kami politically. Ni Presidente? Yes. Okay. So, ganito na lang. Sinasabi mo, nagtitiwala siya. So, nagtiwala siya ng 2 taon at ito, nakita na nga niya, teka, sobra na. Di ba? Bakit hindi pa rin niya ibinunyag yun? Kahit na pinsan niya eh. Ano ba namang sabihin niya? Sa media, maglabas siya ng statement, nung binito niya, na hindi siya natutuwa sa ginagawa ng pinsan niya na speaker. Ano ba naman na kinastigo niya? Dahil alam nga niya na, ano ba? Ba't niyo tinanggal lahat ng proyekto ko? Yun ang gustong gawin ng gobyerno ko. Wala man lang pagkakastiga na ganun. That was my disappointment too. No? My disappointment was not that hindi niya kinastigo. No? My disappointment was that bakit hindi pa natin tanggalin as speaker? Exactly. Kaya lang, Lucci, yun ang isang bagay na hindi ko masabi sa kanya direkta. Kasi baka isipin niya, kaya ako gusto tanggalin si Martin. Nag-ambisyon ka? Nag-ambisyon ako. So pagdating dyan sa bagay na yan, medyo sensitive eh. Yan ang isang bagay na hindi ko talaga admittedly, kasi ako, magbibigay ako unsolicited sa advice. Kung magalit, wala akong problema. Kasi yun ang tingin kong tama. Pero yun yung isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Bakit hindi pa natin tanggalin? Nakakasira na ito. Nakakasira siya eh. Okay, pero were you in the running? Feeling mo ba, pag didiskitahan ka, dami-dami yung congressman, di ba? Bakit ka napapraning na baka isipin, ay, nag-ambisyon tong si Toby Chanco? Were you in the running? No, because that was the usapan, di ba? If he will be replaced. There was talk. Oo. Yeah. Na isa ako sa mga... Well, why couldn't you just say castigate him and I'm not going to replace him? No, I said that once eh. Pero yung sasabihin mo paulit-ulit mong sasabihin, di ba ang hirap nun eh. Di ba kahit sabihin mong hindi ako interesado, kung paulit-ulit mong sinasabi, eh parang interesado ka.
'Di ba? So, yun yung isang bagay na hindi ano. Pero sasabihin mo, yun talaga medyo disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. O, tsaka kasi, considering na 6 na taon lang siya dyan, nakaraan ng 1 taon, pinaraan niya. Pangalawang taon, nagparaya. No. Parang ang sa akin lang, kung presidente ka, di ba, you hit the ground running. No, yung first and second year, sa tingin ko, either, hindi ko alam ang duda ko lang, baka hindi pa nakakaabot sa kanya or vine-verify pa niya kung totoo yung So, isa pa yan. Alam yung mo, reports. Ngayon, itong pangatlong taon, up to July 29, okay, may naka-hold na hindi i-release na 86 billion. bakit? Hindi, yun yung pinagdududahan, di ba? Ang insertion ng House of Representatives, ang amendments na pinasok, For the 2026. for the 2025. We're talking about 2025. Budget is 209 billion. Yes. Okay? Ang unang ginawa niya is pinahold. Oo. Okay. Right. Walang gagalaw diyan. Okay? Na pondo. Okay? Ngayon, nung walang gagalaw na pondo, kaya ako natawag sa meeting na 'yon kasi nga inuulitin ko, in January hiningi niya kay then Senate President Chis Escudero yung listahan ng insertions at hiningi niya kay then Speaker Martin Romualdez yung listahan ng insertions. So, hiningi niya, binigay ni then Senate President Chis Escudero within 3 days. March 24, wala pa yung House. Kaya lang ako napasok dyan sa usapan na yan. So, para hingin ko doon sa House yung listahan nung naka-hold na 209 billion. Kasi nagpe-pressure naman sina J.J. Suarez kay Secretary Mina Pangandaman na releasean na ng SARO. May utos yung presidente na wag i-release. Okay. Okay? So, kaya para mapag-aralan, alin ba dyan yung may kalokohan o alin yung legit, pinakuha sa akin yung listahan para pag-aralan ko. Pero at that time, alam ko na yung bentahan ng projects. Okay. So, sinabi ko rin yan kay Speaker Martin Romualdez noong November. Sabi niya kasi sa akin, bakit galit And this was 3 months before. Yes. Okay. Sinabi ko sa kanya, yung experience ko doon sa bentahan, at ang sabi niyang sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So parang, Wala lang sa kanya. hindi, ibig sabihin, di ba? Parang, Kalakaran na nga. parang alam niya, Oo. pero para exempted ka, dapat pumunta ako sa kanya. So, hindi... Kumbaga, kung dumiretso ka sa kanya, wala na nung 20%? Oo, parang gano'n. Hindi. Ang sinisingil sa akin is... Para lang malinaw tama, kasi, tama. di ba? Ang sinisingil sa akin is 10 kasi daw presyong kamag-anak kaya may 50% discount. Okay. So tinanggihan ko yun kasi sabi ko, hindi ko kayang sabihin yan dun sa district engineer kasi pagdududahan ako. Sabi ko kay speaker noon, never ko to sinabi sa'yo. Kasi ayokong lumabas, nagsusumbong ako o naninira ako. Pero ngayon, tinanong mo ako, sasabihin ko sa'yo yung personal experience ko. Sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka lang sa akin. Sabi ko, hindi eh. Kung yan ang patakaran nyo, I even told him pala, kung yan ang patakaran at hindi ko kayang sumunod, hindi ako magrereklamo, hindi ako hingi ng exemption. Wala siyang sinabi. Sabi lang, di ba dapat yan, sabihin niya na, oy Saldi, ano tong ginagawa mo na naniningil ka ng 20%? Correct. So alam ko na confirmed na may 20%. Na alam niya, di ba? Na alam niya. Oo. That's why I kept on saying, alam mo, sino ba una naglabas nitong scandal na to? Ako, di ba? Ako una nagsabi Yes. na may insertion. Ako una nagsabi na may kapalit yung insertion. Ako una nagsabi Yung na impeachment. ang nasa sentro nito is si Saldico. Ako lahat nagsabi niyan. Okay, para lang din maintindihan, no? So, ang sinasabi mo in effect, yung kalakaran ni Zaldico na alam ni Speaker Martin ay yung mga congressman, pag humihingi ng allocation na on top of, tama ba ako? On top of yung na-budgetan na, ay humihingi sila, Zaldico, Hindi. Okay. ng 20%. Yes. Una, Okay, yun yung hindi, kalakaran. ang first attempt ng congressman is hihingi ng extra para sa distrito. So magbibigay yan. Yung iba na kulang, doon ka na magbabayad ng 20%. At hindi yon. Anong yung iba na kulang? Hindi, kung kulang, Oh. magre-request ka. Doon ka na sasabihan ng
20%. So parang kumbaga bawat isa merong allocation. Meron naman talaga per district, di ba? Kung Nabawal kulang, din yun kung kung tutuusin, kulang, pero, una yeah. hihingi ka. So minsan, pag bibigyan ka ng konti, then yung iba na gusto ng mas marami para sa distrito nila, gano'n. At hindi yun ang masama. Ang masama, kahit hindi congressman, contractors, nakakabili sila ng allocation. Pati sila. Pati Paano sila, nila di ba? ginagawa yun? Hindi, di ba uusap? Lumalapit nga lalapit dun sa sila kay... congressman, Hindi, tapos- hindi na sila dadaan sa congressman. Diretso Lalapit na lang kay sila kay Zaldi. Zaldi. So Lalapit lang meron sila kay... talagang listahan ng mga contractor na alam na ni Zaldi, kilala na niya. Hindi, siguro. Hindi ko alam how they do it. No? Pero yun ang naribinig ko. No? Ngayon, ang masakit is, nung 2022, pang-apat na balik ko na sa Congress eh. Yung first 3 times ko sa Congress, walang bentahan nun ng proyekto. Makakakuha ka ng extra based doon sa political value mo sa speaker o sa administrasyon. Ibig sabihin, pagkakampi, siyempre, mas maraming madadala sa distrito mo. No? And I accepted that kahit hindi ako part ng admin. Pero may cut ba? Ang leadership, wala. May cut ba yung proponent? Wala. Wala. Noon, so wala. parang nakakahingi lang. Oo, nakakahingi lang noon. Ngayon, may cut. Oo, yun Parang ang humihingi, tapos may cut pa. Yun ang difference. Yun ang difference. Okay, so alam niya ni Speaker. Sinabi ko sa kanya eh. Di ba? Nung tinanong Oo, niya ako, yun sinabi nga. ko sa kanya eh. So alam niya. Alam Confirmed. niya. So, ang tanong nga, alam kaya ni Presidente Na, na gano'n ang kalakaran? at that one, I never spoke to him. Kasi nga sabi ko sa iyo, okay, you have to understand, Lucci. Pagtungkol sa House of Representatives, out of respect, kahit hindi na kami okay ni Martin, ayoko na nagre-report direkta sa presidente nang hindi naman ako tinatanong. 'Di ba? Kasi may speaker doon na pinsan pa niya. And even after nung speaker pa rin si Martin nung 20th Congress, hindi na talaga kami nag-uusap. Hindi pa rin ako nagsasabi sa kanya ng kahit ano tungkol sa Kongreso out of respect to Majority Leader Sandro Marcos. Ngayon, nandiyan si Speaker Boji, hindi ako mag-report ng kahit ano out of respect to the leadership of the House. Malaman mo yan, i-confirm mo sa akin, Okay. hindi ako magkukwento ng kahit ano. Anong tingin mong dapat naging reaction ni President Marcos doon sa kinikwento mong Sunday meeting na galit siya, hanggang galit na lang ba siya? Hindi ba dapat kung presidente ka, pwede mong pa-imbestigahan eh? Hindi, okay. Yung galit, alam mo, hindi siya ordinary yung galit eh. And I've known him, kasi I've known him over 30 years. Hindi nagagalit yun eh. First time ko nga nakita na galit yun. First time na nakita ko na galit. Tsaka sabi ko nga, ang description ko, nanliliit ako. Ang isip ko nga, bakit pa ako sinama? Pwede naman kayo mag-usap dalawa dito, di ba? Bakit? Yun ang isip ko nun eh. Pero hindi... I mean, ayoko nilang ulitin yung mga masasakit na salita eh. Pero kung ako yun, hindi na ako magpapakita ulit sa presidente. At kung ako yun, magre-resign na ako bilang speaker. Like how painful. Masakit talaga. Sobrang sakit. Like what? Ayoko na ulitin, Luchi. Ang sasakit na salita eh. I mean, masasakit talaga. Okay, so kung ganun siya kagalit, di ba, parang hindi ba dapat again, as a leader, the next move would have been to call for an investigation of what's happening in the House? I think, no, he was trying to gather more evidence. Di ba? Kasi nung nakakuha siya ng ebidensya, di ba, linabas naman niya. But his son is in Congress. Couldn't he have asked I his don't son? know. I wouldn't want to comment on a relationship that I don't have personal Again, ito nga knowledge yung, of. Alam mo, ito nga yung problema. Parang it stretches people's normal or common sense. Diba? Yes, correct. You are correct. Teka lang sandali. Ang hirap paniwalaan na hindi mo nalaman yan. At nalaman mo pero nagalit ka lang. Wala kang ginawa considering na presidente ka. You are correct. That's why I'm saying now he is in a position
where no matter what anyone says or no matter what he says does not mean anything na. Walang ibig sabihin na yung sasabihin. Ang dapat That's so dito, dangerous. Hindi, ang dapat dito, action. Kasi hindi na pwedeng salita eh. Di ba? I mean, he could get mad at me. Pwede siya magalit sa sinasabi ko sa ngayon. Pero ito yung totoo eh. Dapat malaman niya kung ano yung sentimiento ng mga tao, di ba? I mean, hindi naman pwedeng hindi pa alam sa kanya. Ang sentimiento ng tao, ang assumption is, alam mo yan, Sige. kaya dapat patunayan mo ngayon na hindi mo alam. And the only proof is paimbestigahan ng todo-todo si Martin Romualdez. Si Martin, di ba? Okay. Etong, di ba, bago na naman balita. O si Ombudsman, magkakaso na, mag-i-issue na ng arrest warrant, ha? Kanino? Hindi lang magkakaso. Abay, sinabi na, Joel Villanueva, Bong Revilla, Nancy Binay, lahat ng mga pinangalanan, basically ni Bernardo, tsaka ng mga ibang district engineer. Arrest warrant to, Congressman Toby. Hindi lang to kakasuhan na. Eh, syempre, plunder tong mga amounts na pinag-usapan. So, walang bail. Ito na ba yung action na yon? Hindi. Tingin mo? Hindi. Anong dapat na Because action? doon sa mga yon, he does not have to prove. It's different eh. Doon sa mga pinangalanan mo, wala siyang dapat patunayan sa taong bayan na hindi ko proprotectionan yung mga yan. Correct. Di ba? Iba yun eh. Wala siyang pakiron. Wala naman, hindi naman niya kamag-anak yun. Hindi niya kaano-ano. I mean, dito sa sinasabi ko sa'yo, pwede siyang magalit sa akin, no? Pero he has to know the truth if no one is telling it to him. Di ba? Doon sa lahat ng sinabi mo, wala masyadong value yun sa tao, eh, hindi man makamag-anak yan. Natural. Kung may kasalanan, papabayaan mo. So, does he know that that's not enough? Alam mo yun? I don't know. I don't sa know. mga rally, ikulong. I don't know. I haven't spoken to him about it. Tsaka hindi naman ganun kami kadalas na mag-ano. So ito, iba yung kay Martin. Kasi ito, yung sitwasyon ni Martin, nalagay siya sa sitwasyon na dapat niyang patunayan na hindi niya pro-protectionan si Martin. So yun ang pagkakaiba. So itong pagkulong doon sa, ilan to, 6-7, hindi makakapagpahupa ng galit ng tao kasi ang iniisip ng tao, pro-protectionan niya si Martin. So dapat mapatunayan niya na talagang iimbestigahan ko si Martin at kung anong kasalanan niya, papanagutan niya. Okay, so ngayon naman pag-usapan natin yung mga sinabi ni Zaldico. Yes. Okay. Ang sabi niya, of course, humingi nga ng 100 billion yung presidente. Pinadaan through Budget Secretary Amina and then to si Yusek Bersamin, etc. Alam na natin ang kwento. Himayin natin yun. Yeah. Okay. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Okay, bago yan, I will just say no. So yung, at least, ito nagpapatunay na yung unang pinapalabas nila, di ba yung mga statements ng mga defenders niya, na walang alam si Zaldico, lumalabas, may alam siya ngayon. Di ba? Kasi ang unang depensa is wala namang alam si Zaldico dyan, wala namang kalokohan dyan. Wala naman naniniwala na walang Hindi, alam si pero Zaldico. ibig sabihin, yun yung defense nila, no? Pero at least by him coming out, ibig sabihin, yung unang sinasabi nila na walang alam si Zaldico ay hindi totoo. May alam siya at involved siya dito. Oo, Okay. I think Okay, that's ngayon, not tatanungin hard to believe. mo ko kung totoo o hindi yung mga sinasabi ni Zaldi. May totoo, merong hindi. Okay, yung totoo muna. Ano yung totoo? Okay, isa-isahin natin. Yung 100 billion. Yung 100 billion, again,
it does not make sense kasi yung presidente ang nagbibigay ng NEP, di ba? Yes, pero Okay. alam mo, marami rin nag-argue na dahil nga napaka-manipulated ng budget process, no? Ay pwede naman talaga rin na siguro sa paunang labas ng NEP, ayaw niya rin magmukhang siya yung nagdidikta dun sa mga departments Okay. kung magkano ilalagay nyo dyan, mga project ko ipasok. Ayaw niyang magmukhang ganon. Oh, sige, para matapos na lang usapan dito sa... Sige. Alam sa- naman niya siguro na may insertion dahil may bycam. I mean, hindi naman bago yon. Okay, ganito lang. Para matapos yung usapan na yan na walang nagdedepensa, bakit hindi natin pa-inspeksyon yung mga proyekto? Yung pinalabas yung dinabas ni Saldico Oo. na mga proyekto, Nalistahan. papuntahan natin, tignan natin kung ghost ba siya, kung ano ba yung status ng proyekto. Di ba? Bakit? Anong papatunayan nun? Hindi, di ba kasi... kasi whether it's ghost or not, di ba, meron na ngang kickback eh. Hindi, yung kickback kasi, walang makakapagpatunay doon. I think, dapat patunayan ni Saldico na may kickback. Walang makakapagsabi. I wouldn't know kung may kickback yon o wala. Di ba? So, yun, hindi provable yun ang sinasabi Hindi, mo. ibig sabihin... At least at this time. Hindi, ibig ko hindi siya sabihin, provable. kung may ebidensya si Saldi, dapat ipakita niya yung ebidensya na may kickback. Kasi di ba, ang nangyari doon is puro hearsay. May nagsabi, hindi ko alam kung si Mina o si Yusek Adrian dapat ang nagsabi sa kanya. Yes. So, hindi presidente, di ba? Hindi Okay. nga. Pero still, di ba? Hindi, tama. Oo. Kaya parang, yun lang ang sinasabi ko. Tao niya yung dalawang yun. Hindi, tama. Tao niya yung dalawang yun. So, tignan natin. Hindi ihiwalay Hindi. si presidente dun sa mga tao niya. I mean, Yes, di ba? definitely. I agree. So, tignan natin kung paano natin ma-establish kung may kickback o wala. Oo, okay, yun. That remains to be seen. Yes. Although, nagpakita siya ng mga maleta Oo. na sabi nga niya, in effect, siya ang unang-unang, whether it's hearsay or not, hindi siya affidavit-based, whatever. The point is, siya ang kauna-unahang nag-corroborate Nung kay Gutesa. Gutesa. Okay, agree Yes. tayo. Pero, kung sinasabi niya, kasi ang sabi niya dito, sabi niya, totoo yung sinasabi ni Gutesa. Di ba? Something to that effect. Pero ano ba yung sinabi ni Gutesa? Nag-deliver lang. Hindi, ang sinabi ni Gutesa, nag-deliver doon sa bahay ni Martin Romualdez sa McKinley at nag-deliver sa bahay ni Martin Romualdez sa Nara. So hanggang At kay Saldico. At kay Saldico. Okay. At sa Malacanang. Hindi, ang sinabi niyang Malacanang is yung Aguada. Aguado. I'll Yes. explain one by one. Okay. Okay. So, tugma si Saldi, tugma si Gutesa na nag-deliver kay Martin Romualdez sa McKinley at sa Nara. Tugma yun. Up to that point. Tama? Agree tayo? Yes. Okay. Ang sinabi ni Gutesa, nag-deliver sa Malacanang sa Aguado Street. So hanggang sa Aguado, tugma tayo. Ang tawag kasi nila doon, hindi ko alam bakit nila tinatawag na Malacanang yung Aguado. Tapat siya ng gate 4. Tapat na tapat siya. Oo nga, pero wala kasi masyado nakapasok doon. Hindi, pero yung Aguado is bahay ni Martin Romualdez. Hindi yan bahay ni Presidente. Yung Aguado, Kasi nga ang dami ng bahay ni Martin Romualdez. So siguro, alam nila, well, of course. hindi, so it's all ibig sabihin, kaya nga dapat patunayan. Because up to make kay Martin Yes. Romualdez, pareho si Saldi, tsaka pareho si Gutesa. Up to pag-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Kaya ko sinasabing half-truth, kasi sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Pero sinasabi ni Gutesa, ang delivery, mag-iiwan muna sa kay Saldi, tapos yung sobra o kung ano man yun ang i-deliver kay Martin Romualdez. Again, balik tayo sa logic. Okay, balik tayo Oo. Okay, lahat Kasi ng... wala namang lahat maniniwala na wala siyang Hindi, kinuha. lahat, pero Okay. wag natin sabihin walang maniniwala. Lahat, wag kasi mahirap naman yung walang maniniwala. Mahirap yung paniwala. Oo. Lagay natin sa normal na isip ng tao. Di ba? Ikaw ba, may papagawa sa yung mali, papayag ka na wala kang parte? Number one. Lagyan natin ng konkretong example. Inaya ka mag-hold up ng bangko. Sasama ka ba sa hold upan ng bangko na wala kang parte?
Yes. So yun, part na yun, hindi logical yun. Kaya nga sinasabi ko, may mga sinasabi si Saldi na totoo. Meron din naman na hindi natin dapat paniwalaan. Diba? Kasi hindi siya logical. Paano ka naman sasama sa holdapan ng bangko kung hindi ka naman bibigyan ng parte? So anong kapalit doon sa pinapagawa sa kanya? Gagawin ba niya yon nang walang kapalit yung mga bagay na yon? Hindi logical yon. Di ba? Okay. Okay, next. Ano yung sabi niya? Papapatay siya ni Martin Romualdez pag umuwi siya. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Siya daw ang ginawang poster boy. Okay. Naniniwala ako na tinatakot siya ni Martin Romualdez na umuwi. Bakit? Hindi, di ba, ever since before, di ba, sinasabi ko na merong ayaw magpa-uwi kay Saldi. Because ang makakaturo lang direkta kay Martin Romualdez ng lahat nito is si Saldi ko. Di ba? So hanggang doon, totoo. Okay? So that one. Yeah. Well, Okay. yun naman hindi mahirap paniwalaan. Pero siguro ang pinaka inaabangan din ng tao dahil Kong Toby, lahat naman tayo, alam na natin na kahit papano, okay, naniniwala ang lahat na si Speaker Martin sabit dyan. I mean, Saldi ko, sabit dyan. Ang bagong revelasyon talaga ay yung kay Pangulo. Ngayon, at this point, Yes. if the President were to ask you what to do, what do you think he should do? If he would ask me, Hindi ba dapat pabalikin niya dito si Saldi ko? And it's within his power. alam mo yan yung paulit-ulit kong sinasabi. Di ba, sino una nagsabi na Ikaw nga. Na Hindi, pero kanselahin sabihin mo yung- ba kay Pangulong Marcos na gawin na niya yun? Gawin na niya yun eh. no, yeah, if he will ask me, but he hasn't asked me. In fact, in one of his press conferences last week, he said kailangan may kaso, di ba? And in an interview after that, sinabi ko, I do not mean to disrespect the president, but I am of a different opinion. Di ba? Wala akong balak na i-disrespect ang presidente, ginagalang ko siya, pero may iba akong opinion pagdating doon sa pagpauwi kay Saldi ko. Okay? Ano opinion mo? Hindi, number one, sa tingin ko, may authority ang DFA na kansilahin yung kanyang passport. Okay. Dahil nga doon sa Section 4 ng RA 11983, yung Passport Act, sinasabi talaga doon na makakansela pag may kaso. Unless national security, public safety, and public health. So, Okay. ibig sabihin, pag yung mga bagay na yon, hindi kailangan ng court order. Number 2, ayan, alam ko, tatanungin mo. So, hindi naman, okay. Yeah. Sa Constitution, teka, kunin ko lang. well, hindi pwedeng i-curtail ang kanyang Hindi, right. okay. Babasahin ko yung to travel. eksakto, no? Bill of Rights, Article 3. Okay? Section 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Agree? Okay? Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. So, So, ibig sabihin, maliwanag, pwede, di ba? Bakit national security issue? Yes, for me. Bakit? Paano? Di ba, nagkakagulo-gulo, ang daming rally, may pwedeng manggulo sa rally. So you admit that the level of protests has reached a point where you actually think that
our national security is already being threatened? Okay, whether I believe it or not, I just want Saldi home back. And they have to find a way to say that it's a national security issue. Because he has to prove na dapat niyang patunayan na yung hindi pagpauwi kay Martin Romualdez ay ang hindi pagpauwi kay Saldico ay si Martin Romualdez lang at hindi siya. Di ba? Nalagay na nga siya doon sa sitwasyon na hindi pwedeng salita. Kailangan action. Action di ba? How do you get this to him? Hindi, teka muna, yung national security ha. Okay. Paano siyang hindi magiging national security, Lucy? Issue. Yung mga rallies, don't you consider it a national security issue? Will you wait? Ibang-iintay ka ba na may manggulo? O ang national security sa akin issue, ang definition ng national security issues para sa akin is yung may oportunidad na gamitin sa panggugulo. Yan ang definition ko ng national security issue. Actually, agree ako sa iyo, Kong Okay, Ruby. ganito ha. In other words, if there's a will, there's a way. Ganun lang naman yun, di ba? Kung gusto ni Presidente talagang umuwi ka dito, magsalita ka, patunayan mo, di ba, kahit na sinasabi mong sabit ako, umuwi ka rito at gagawa ko ng paraan, di ba? And I agree with you completely. Para you don't even have to talk about the merits of national security. Okay. So, ang tanong ko nga is, bakit hindi niya yung ginagawa, Kong Toby? Hindi ko masasagot. Hindi ko masasagot. I don't know. But you know him more than most of us do. But I cannot guess why. This is a guess. I'm not sure. I'm just saying this is my guess. I think ang duda ko, nag-overcompensate siya doon sa pintas, doon sa previous Marcos administration. Parang diktador. Na diktador, na hindi ginagalang yung proseso, na hindi ginagalang yung human rights. So parang nasobrahan sa ano bang tawag doon? Pag-compensate, di ba? Yun ang basa ko sa kanya eh. Di ba? Yun yung pintas sa dating administrasyon. So, di ba normally pag napintasan yung ating may pintas sa dating mga kamag-anak natin, pinapatunayan natin na hindi tayo ganun, di ba? So parang baka nasobran siya sa pagpapatunay na hindi ganun. Hula yun hula. Hindi ko I know. Pero hindi ko sinasabing at the risk of your presidency and at the risk, di ba? Kasi sabi nga ni VP Sara in her statement, there is a serious or profound, sabi niya, crisis of confidence. You agree? Confidence in the president. No, there is a profound crisis of confidence in the leadership. Of confidence because of the corruption that yung tao ngayon hindi pa sila satisfied doon sa resulta ng mga investigasyon. At uulitin ko, yung pagkulong, kahit mas marami yun, kung tutuluyan nila yung 6-7, mas maniniwala yung tao doon sa isang Martin Romualdez kaysa sa 7 o 6 na hindi ka mag-anak. Hindi, kaya nga, so to follow your logic, di ba? Sinasabi mo, ang tunay na aksyon na dapat niyang gawin ay dapat si Martin Romualdez, di ba? Ay umaksyon siya doon. Tanggalin niya bilang speaker. No, tinanggal, di ba? Pakasuhan niya, di ba? And, well, let the dice roll where it may or whatever. So parang, kung susundin natin yon, di ba? The only way to pin down Martin Romualdez is through Zaldico. And Zaldico must come home. Yes, that's even at risk of him being dragged into it. Hindi nga kasi nga ang nangyari ngayon, nalagay yung administrasyon sa posisyon na kailangan lang patunayan hindi totoo yung sinasabi ni Saldi, di ba? Kaya kailangan talaga two birds with one stone, yes. Di ba? Maka-clarify kung ano ba talaga nangyari doon sa budget, ba't nagkaganyan. Maka-clarify kung guilty ba si Martin Romualdez talaga. Maka-clarify din kung guilty ako dahil kung confident ako kunyari ako si President Bongbong, di ba? Kung confident naman ako na wala kang mapapatunayan, ay umuwi ka dito. So yun ang tanong ko nga, bakit hindi niya magawa yan?
Hindi, What is it in his yun na nga, character? diba? Kasi, Is it because he's, I don't know, weak no. as a Okay, leader? siguro, ang duda ko, baka may nagsasabi sa kanya sa Malacanang, hindi naman ako advisor, di ba? Hindi naman ako legal advisor. Siguro, sino yung nagsasabi dyan? But he listens to you. No, I don't think he listens to me. Maybe Why most of would that he call you to that meeting? Maybe most of the time he gets inis with what I tell him. Baka most of the time mas naiinis siya sa sinasabi ko kaysa nakikinig sa akin. When was the last time you spoke? I mean, Matagal. Yung talagang usap. yeah. I mean, kasi nung Sunday nakita kami. Pero sandali lang. Yeah. I mean, hi, hello. Pero yung talagang about these things, yeah. honestly, ayokong magkausap kami tungkol dito sa bagay na to eh. Why? Wala. Ayoko lang magkausap kami. Pareho kayong iwas. Ha? Pareho kayong umiiwas siguro. Ayokong pag-usapan tong bagay na to. What are you afraid of that he might ask you? No, I'm not afraid of anything. So ba't ayaw mo? Ayoko lang na yung mga bagay na yan pag-usapan namin. Pero kasi pag may direct line ka, you can actually influence Wala akong the direct line, circumstances Luchi. in a way Kasi ang that will problema, help us resolve it. ang problema, yun nga, parang, alam mo why- bakit ayokong pag-usapan? Oh. Hindi naman kami, yung impression ng tao na gano'n ako ka-close sa kanya, hindi naman yun yung totoo eh. Hindi ba, hindi naman ako gano'n ka-close sa kanya eh. Ang impression ng tao, I can tell him anything. Ang impression ng tao is, very close kami. Hindi naman gano'n eh. Hindi ko alam bakit nga gano'n ang iniisip ng tao eh. Kasi Ako lang ang I don't know. I don't know bakit gano'n isip ng tao. Pero hindi gano'n. Kaya ayokong pag-usapan because I don't think na nasa sitwasyon ako para magbigay ng advice sa kanya. So, hindi gano'n ang relationship namin. your comment on naglabas din si Speaker Martin, di ba? His conscience is clear. Just a short comment on that. His conscience My is clear. opinion is not, it's not Okay. straight. Okay. Now, you also know that the cousins, more than anyone else in Congress, silang dalawa, more than anyone else in Congress. No, I don't Given think their- so. Sandra's there. Okay. Pero silang dalawang magpinsan, no? Given And, the Madami rin siyang kaibigan dun. Yeah, I know, no. I'm just going to ask you this. Is there a Wait, possibility? before we continue, please disabuse your mind. I am not that close to him. I am not... Look. First of all, my wife is a... Romualdez. No, she's a woman, di ba? So, siyempre, kung hindi siya yung di ba? Di ba? May isa magpipinsan, minsan ang mag-close yung mga babae, di ba? Yeah. So, ako naman, in-law lang ako eh. Huwag niyo naman isipin na ganun akong kalabit. Hindi ko alam Okay, wag daw natin isipin. Bakit ganun, di Siguro ba? kasi nga, at least, nakakausap ka eh, di ba? Kukunti lang ang ganun eh. Kukunti lang yung talagang tinatawag sa Malacanang. Tapos 3 lang kayo nag-uusap. Hindi, tinawag lang ako for this, ha? For Kaya this, nga. I mean, you have to admit, For this only. that is such a unique For this situation. only. It's a very rare circumstance. I mean, for the president to call you and only to berate his cousin in front of you, that makes you privy about something so very... No, because I was there. It was a Sunday. I was there. So, pinapasok lang kami sa loob. So it's not like he called you? No. Parang He called... in another, Hindi. parang He called tinawagan ka eh. Martin. Kasi wala si Martin noon. Nasa Japan. Hindi, nasa Tacloban yata. Okay. So, pinauwi niya. Tacloban, that's right. Pinauwi niya. Oo. Pagkatapos ng lunch, pinapasok kaming dalawa. Hindi Alright, yung okay. pinatawag kaming dalawa para Okay. mag-report doon. Okay, Hindi, final question. Okay. Do you think that there's a possibility that, Martin might turn on President Bongbong or that President Bongbong might finally turn in Speaker Martin? Which one is the more possible of the two? I think he will not... I don't know which is the... Mahirap na tanong yan, no? Ang hope ko is mapakita.
Because, wag na lang. Hindi mahalaga kasi kung ano yung hope ko eh. Ang mahalaga dito is ano yung hinihingi ng taong bayan. It's not about me. Hindi mahalaga kung anong opinion ko, hindi mahalaga kung anong hope ko. Ang mahalaga is ano ba ang iniintay ng taong bayan. Uulitin ko, ang sitwasyon natin ngayon, ang isip ng normal na tao ay pinoproteksyonan niya si Martin Romualdez. Or yung iba pa dyan, nag-iisip na alam niya yung ginagawa ni Martin Romualdez. So, ang sitwasyon ng presidente ngayon ay nasa sitwasyon na kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Paano kung hindi niya gawin yun? Anong pwedeng mangyari Hindi, sabi ko sa atin bilang bansa? Hindi, sabi ko nga, di ba? Paano kung hindi nga niya gawin yung dapat Okay, niya yung gawin? una, yung ako. Ako, pag hindi niya ginawa yan, maghihiwalay na kami politically. Okay, apart Okay, from you, okay. sa bansa, sa gobyerno, given the protest rallies, ikaw na rin nagsabi, parang feeling mo level na ng national security Okay. threat. Ano ang Pwedeng mangyayari mangyari pag hindi sa siya ating bansa? umaksyon. Diba? Hindi. Pag hindi niya ginawa yun. Lalong magagalit yung tao. And what will Magbi-build up yung galit ng tao. Do you- What yeah. will happen? What will they do? Would they ask for his neck? Would they ask him to step down? Would they... Hindi, yan na nga yung kaya ayaw nating umabot sa ganon kasi walang may alam sa atin kung ano ang mangyayari. Walang may alam sa atin kung ano ang gagawin ng tao. O, Kaya tanong- yun ang delikadong sitwasyon. Di ba mas mabuti pa yung sitwasyon na pag hindi ito nangyari, ito ang gagawin ng tao. Alam natin, predictable. Ang mahirap na sitwasyon is, hindi natin alam, iba-iba tayong mag-iisip, anong gagawin ng tao pag nagalit ng todo-todo. Walang makakasagot kasi hindi natin alam yung iniisip ng ibang grupo eh. Yan ang delikado. At doon ko ayaw umabot yung ating sitwasyon. What is the worst case scenario? What is the worst case scenario? I don't know. Kasi aminin na natin, di ba? Chaos. The worst case scenario is chaos. Yeah, I know, but military junta. Kasi nagiging ano na naman, bumabalik na naman sa PBBM No, versus... but if you ask me, is military junta the worst case scenario? How do we know that there's nothing worse than that? 'Di ba? Yun ang ano eh, 'di ba? Kaya ang hirap sagutin ng worst case scenario because we don't know all the options. We don't know if there are 3 options. I think I would guess na doon sa sinasabi mo, there are just 3 options, 'di ba? Either ma-impeach siya or sabi mo, either ma-impeach siya or mag-military junta, 'di ba? I think you're talking about 2 options. But we don't know if there are other options out there na iniisip ng ibang mga grupo. Kaya nga, delikado yan eh. Kaya ayaw nating umabot dun sa sitwasyon na yon kasi hindi natin alam kung ano yung isip ng bawat tao. Hanggang military junta lang ba yung iniisip nila o meron pa silang ibang iniisip? Ano yung iba nilang iniisip? Hindi ko kayang sagutin. Kaya nga, ito yung worried ibang ako eh. iniisip. Paano kung ma-impeach siya tapos si Sara Duterte ang presidente? Do you think that will be a peaceful transition? Okay. If he is impeached... Because it's constitutional. No. If he is impeached and Sara becomes the constitutional successor, that's provided by the Constitution eh. So- What can we do? So that's peaceful for you? That's like... Basta okay lang. tatapusin yung impeachment ha. Hindi lang pwede yung pareho ng era of impeachment na walk out. Okay. Basta hinatulan ng impeachment court na impeached, that is a peaceful, that is constitutionally provided. So, walang problema dyan. Do you think the Congress is capable of that? Do you think that they will come up with the numbers for that, realistically? Doon sa... Sa impeachment. Sa- Sa impeachment scenario. Sa do House? You think, Sa House ba o sa Senate? Sa House mag-umpisa eh, di ba? It depends kung gaano kagalit yung tao eh. Di ba they will listen to their constituents? Will they really? I think so. I think so. They will listen to their constituents. Di ba we represent our constituents? You cannot... Excuse me. Yeah. We represent our constituents. But you know, they also represent themselves. I mean, you included. I mean, What? hindi mo maalis yun, di ba? Na?
you have self-interest, and that's just natural. So parang you wonder nga whether they're going to listen to their constituents at all, di ba? Or whether they're going to act in the interest of themselves, which is usually what happens. No, the interest of themselves is impeachment. political survival, di ba? Exactly, di ba? So, Okay nga baka part nga of that political survival is their constituents. So yun di ba? na nga ang tanong ko rin, parang given their, yun na nga, political survivability, kasi yan ang... Hindi, but that Tingin mo, option is... Do you think she can have the numbers? Ay, yun lang naman ang tanong ko. I don't know. Hindi mo I don't masabi. know. But that option is an option we should not be scared of because provided siya ng constitutional. Constitution, Yes. di ba? I know, but is it realistic given the political flavor of the time? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi ako, basta provided by the Constitution, wala akong takot eh. Ang takot ko is yung extra-constitutional. Doon ako takot. At hindi ko ito masagot kasi hindi ko alam ano yung options eh. Ang iniisip natin options, dalawa. Impeachment, tsaka military junta. Paano tayo sigurado walang ibang option dyan na hindi natin naiisip? Yun yung nakakatakot eh. Kung alam lang natin kung saan to magtatapos, kung ito ang mangyari, alam natin saan magtatapos, hindi tayo matatakot, di ba? Right. Ang nakakatakot, hindi natin alam kung saan ito Mauuwi. magtatapos. Kaya nga hindi ko yun masagot kasi ang sentimiento ng tao, hindi ko masagot saan pupunta. Di ba? O on the positive side, do you think that President Bongbong will do what he needs to do in order to resolve this and restore the confidence in his leadership? It is a sworn duty under the Constitution. Yes, I know, but do you think he will do it? No, he has to do it. Well, you know, we I don't all want- know what we I need to don't- do, I but don't- we I times we don't do mahirap what naman we need yung to do. opinion. But do you think lang that there's a possibility that this will Ako end kasi, well, ako- that he ako- will do what he needs to Ako, do? I don't think in those terms eh. I don't think on whether I think he will do it or he will not do it. My point is he has to do it because it's a sworn duty under the Constitution. That is my point. No, it's not a matter of choice. It's a matter of duty. He has to do it. Thank you for watching. If you like what you just saw, please like and subscribe.